Okay, good morning. Yung mga nasa labas, kung pwedeng pumasok na para start na tayo sa second part ng grand conference natin. Nasa loob na ba lahat yung yung mga natin, participants? Okay, yung first part kanina is part lang ng job natin, ng trabaho natin bilang engineer, detailers, right? Yung iba dito siguro mga architect or basta nalinya tayo sa job natin dito sa detailing world. So the second part, parang ito yung pinaka main course ng trabaho natin. Kapag nag-succeed tayo sa procedure na to, malamang wala nang makakapa, wala nang mga job na magkakaproblema, mga issues. Okay? Okay, yung topic ko ngayon is detailing procedure, which is the IDSQP 04-01 ng detailing manual natin. Of course, ang detailing procedure ay may purpose, di ba? Ano bang purpose niya? To have a system to follow. Di ba lahat naman ng gagawin natin kailangan may sistema para makomplete natin ang isang job ng tama at mai-erect natin ang isang project ng maayos, ng very smooth. So kailangan sundin natin ang detailing procedures na i-discuss ko. Ito yung mga sinabi ni Sir Corby from previous discussion niya na yung phases of production. So yung phases of production, ito yung mga procedure na gagawin natin sa bawat phases ng production. Okay. Application. Ano bang application niya? It applies to the detailing department from creation of drawing, di ba? Ano ba yung detailing? From creation of drawing, from submittal for approval, and release for publication. Basically, yun yung pinaka purpose ng detailing, right? Next, procedure. Shop drawing must be accurate, complete, and readable in shop environment. Di ba tama? Paano tayo makakapag-produce ng magandang drawing or isang project na ma-erect siya ng very smooth? Kailangan, ang shop drawing, ang sa shop, kailangan, ang drawing na marireceive niya is accurate, complete, and readable. At alam naman natin, na hindi lang ang shop ang gagamit ng mga drawings natin, right? There are other trades. Mga ibang trades na gagamit, hindi lang tayo, hindi lang ang shop. So kailangan, important dito na kailangan gawin natin ng tama from the start pa lang ng job. Next, there are phases of production within sa detailing procedure. Maybe 15 procedures. The first one is procedures for creating shop drawing, yung pinaka-basic. The next one is checking procedure, the back drafting procedures. The next one is the back checking procedures, the approval submittal procedures. We have the submittal of drawings approval without being 100% checked, right? Mamaya i-discuss natin ng isa-isa yan. Meron pa tayong approval return procedure. Alam naman natin, pagkatapos may padala ang mga drawings, magkakaroon tayo ng mga approval returns or approval comments. Next, revise and resubmit. Di ba? Ito yung usually nangyayari. Pagka-receive natin ng mga return approval, usually merong mga RR na sinasabi, resubmit and reapproval drawings. Next, we have the fabrication release. So ito na yung drawings directly to the shop na. Next, we have the revision level. Alam naman natin, pagkatapos ng approval and fabrication release, merong mga certain projects na mga revision, right? Saan yun? For example, mga revised design drawing, mga RFI response, mga CDs, and for example, lahat, sama-sama yan. Next, drawings held or revised by the LPM. Alam naman natin, kapag ang isang project natin, pag nagpadala tayo, di ba minsan, kinabukasan, the next day, meron tayong ma-receive na mga
drawings na mga na-hold, di ba? Ng revise na mga LPM, base sa design revision. Next, we have the void. Ito, important ito. Void, obsolete, and split from drawings procedures. Pag-usapan din natin to. Next, we have the drawings had previously been released for publication. Di ba? Na-release natin pero bigla siyang ma-hold ngayon due to design changes and any other reason. So pag-uusapan din natin yan. Next, we have the handling of small jobs. Di ba meron tayong mga projects na 2 weeks job, 3 weeks job. So meron tayong procedure dyan kung paano natin i-handle ang isang job hanggang matapos siya. Next, and the last one is the email procedure. So, ito basically, ito yung mga 15 pieces of production sa detailing procedure. Okay, start tayo sa creation of procedures, creation of shop drawings. Okay. Bago tayo mag-start ng drawings natin, ano ba yung mga important na information or basic information na kailangan makumpleto natin? Okay, next. The job name. Ano ba yung job name? Basically, siyempre, ito yung pangalan ng project natin. Ano ba yung mga projects? Maybe hospital, schools, warehouse, right? So, job code. Ano yung job code? This is the 3 letters code na ginagamit ng IDS to track the jobs inside IDS. For example, we have FSA, we have IPT, we have BFF. Meron bang BFF? Wala. Next, IDS job number. What is IDS job number? Okay, isusunod ko lang to para kasi there are a lot of detailers na nagkakamali o na misinterpret nila kung ano yung IDS job number and fabricator's job number. Ano ba yung IDS job number? Ito yung 5 numbers na ginagamit natin. For example, with 13678, di ba? Ngayon, nasa year 2014 na tayo, malamang ang mga job number natin is nag-i-start sa 14. Maybe 14910, 14978, okay? Ang fabricator's job number, yun yung nag-a-appear sa title block. Yung fabricator's job number, yun yung control number ng fabricator sa mga job niya. Di ba? Yung IDS job number, yun yung control number inside IDS. Yung fabricator, yun yung control number ng fabricator sa mga job niya. We have 100 plus fabricator. Di ba? So, every fabricator, meron silang kanya-kanyang fabricator's job number. So, wag tayong magkamali doon. IDS job numbers ang ginagamit. Ginagamit ito sa pag-i-email, making or creating an RFI, right? Ang fabricator job number is nag-a-appear lang yan sa title block. Mamaya magbibigay ako ng sample sa inyo para makita nyo kung ano yung job number, sample job number na nakikita natin sa title block. Next, very basic, kailangan alam natin, yung engineer. Hindi to yung mga engineering department, ha? Basically, yung engineer na humahawak sa project, hindi yung mga detailing department inside IDS, hindi sila. Hindi sila yung engineer dito. Next, we have the fabricator's PM. Alam naman natin, PPM, coordinate with LPM, LPM, coordinate with PPM, with PM fabricators, rather. Right? So, tatlo yan. PPM, the production project manager, coordinate with the lead project manager, and the lead project manager coordinate with the fabricator's project manager. Okay? Next, ito yung very important din. Kailangan, start pa lang ng job, alam natin kung ang job natin is in TECLA, SDR, SDS, or CAD. Right? Very basic ito. Kasi alam natin, there are lots of fabricators na meron silang prepared software na gagamitin. Halimbawa, isang fabricator, purely CAD ang ginagawa niya. There are certain fabricator na puro SDS. Certain fabricator, TECLA, pero minsan, nag-aano rin sila ng SDS. So, very basic. Next, if connection design is included in the scope. Very basic information din to. Kasi, mag-a-appear ito, yung connection design, sa pagpapadala natin ng drawing. Meron tayong procedures.
kapag ang project is fully designed and not fully designed. Mamaya i-discuss natin yan. Next. So, yun yung mga basic informations na kailangan nating makomplete bago mag-start ng drawing. Next, meron tayong procedures for creation of shop drawing. Di ba? As the job na-receive natin, yun yung na-discuss ni Sir Corby and yung kick-off meeting. Ano ba yung kick-off meeting? So usually, ang kick-off meeting is 5 days after the jobs has been awarded to a production, right? So kailangan 5 days lang. Sabi nga ni Ann, sabi nga ni Sir Corby, minsan hindi nangyayari. Bakit? Kasi, okay, before that, all jobs are required to have kick-off meeting. So basically, lahat ng job kailangan magkaroon ng kick-off meeting. Pero meron palang ano. Bakit? For a smaller job, estimated 500 man-hours. Minsan, wala nang ano yan. Kasi di ba napakaliit lang, wala nang kick-off meeting. Pero, kung kailangan, halimbawa, sinuggest ng LPM, ng core manager, ng engineering, ano yun? Ano kaya yung posibleng reason? Bakit tayo magkakaroon ng kick-off meeting sa mga maliliit na trabaho? Basically, if there are special requirements, ang isang project or special connection or mga engineering concerns na kailangan i-discuss. For example, ang PPM, mga detailers, meron mga certain design procedures, design changes, or design within the project, kailangan na i-discuss sa engineering. So, nagkakaroon tayo ng kick-off meeting. Okay? Next, sino yung nag-i-schedule ng kick-off meeting? Sabi nga kanina ni Ann, the QA Assistant Manager. Siya yung mag-set ng meeting, pero bago niya ma-set ang meeting na yan, ano muna yung mangyayari? Kailangan, kick-off meeting shall take place only yung lead engineer, natapos niya yung IER, which is the Initial Engineering Review. Alam naman natin, kailangan, during kick-off meeting, meron na tayo ng IER, di ba? And then, ano pa ba yung mga informations bago mag-kick-off? Malamang, kailangan ang PPM o yung Production Project Manager, inaral na niya, pinag-aralan na niya, ino-notes niya lahat ng mga issues na pwedeng pag-usapan para pagdating ng kick-off meeting, mabilis ang pag-discuss sa job, mga immediate concern, immediate issue. Okay? So bago tayo magkaroon ng kick-off meeting, kailangan initial engineering review, PPM, and the team leader, kailangan na-review niya, gumawa na siya ng mga advance comment sa project. Next, pre-detailing checklist. Sabi nga ni Sir Corby, during kick-off meeting, kailangan daw meron ng pre-detailing checklist, right? So minsan hindi nangyayari. Usually, nangyayari ang pre-detailing checklist pagkatapos ng kick-off. Di ba? Ano ba yung mga informations na kailangan natin para makapag-complete tayo or makapag-furnish ng pre-detailing checklist? First, job specification. Di ba? Ano pa? Yung design drawing. Ano pa? Fabricator standard. Bakit? Makikita natin kung bakit importante itong tatlo na to. Yung nakikita nyo ngayon ay isang sample ng checklist template or forms. Kung mapapansin nyo, ito yung project schedule. At dito muna pala, kailangan i-fill up natin to na maayos. Sabi ko nga, di ba yung basic information na sinabi ko? Ito yan, dito magre-reflect yan. The revision, the ideas, okay? The project schedule, the project documents. Next, the second part is the project details. Set up, anchor bolt, di ba? So, sa design drawing yan, right? Diyan natin makukuha. Ano to? Yung mga CNC, KISS file. Saan yan? Fabricator standard, right? Oops. Next. We have the materials. Ito, dito na pumapasok yung part ng engineering. Basically,
Kapag pinarnis natin yung pre-detailing checklist, merong part ang detailing or yung detailing team na ipipild up dito. Pero merong ding part ang engineering department para i-furnish yung mga information dito. Next, the building code. So, yung mga engineering yan, connection design information. So, detailing team, huwag nyo nang pagkabalan to. Basically, engineering department ang magsusupply ng mga information na to. Next, connections. Dito na pumapasok yung fabricator standard. Di ba alam naman natin, every fabricator has a prepared connection, right? Kung double angle man yan, shear plate, di ba? So, very basic yun. Kailangan alam natin yan lahat. Next, safety requirements, OSHA. Kung meron tayong advanced queries, ito yung importante rin. Kasi minsan, di ba, as we go along with the project, minsan meron tayong nakakaligtaan, nagpapadala na lang is, oops, parang hindi ko pa na-query to. So kailangan, pilapan din natin to if there are advanced queries na kailangan at very importante sa project natin. Next, ito, meron mga detailing software. Ito yung sinasabi ko kanina, if done in tech-like structure. Alam naman natin, ang mga fabricator, merong mga prepared data files, right? Mga reports, kung ano yung mga mag-work sa machine nila. So, kailangan, very important yon. Kailangan, fill upan natin to para kapag hindi nag-work or hindi prepared ng fabricator, pwede niyang i-cross out dito. Which is, di na tayo mamroblema, di ba? Next. Same thing, SDS. SDS2, kanina tekla, ngayon SDS. Next, ito yung pinaka-importante. Request for coordination drawing. Nagpipilab ba tayo nito? Lalo na yung project natin is kapag merong mga joist coordination drawing, merong mga mechanical, di ba? So, importante ito. Start pa lang ng job, kailangan rin request na to. Pag fill up nyo dito, halimbawa XXX, then lagyan nyo ng date. Pag sinabit nyo yung pre-detailing checklist. Para halimbawa, papadala tayo ng approval. Ngayon, hindi natin maipadala dahil maraming kulang. Kailangan natin ng joist coordination drawing. So, meron tayong laban. Right? Re-request na namin yan nung una pa. Di ba? Ngayon, wala pa. So, anong gagawin natin? Di ba? At least, meron tayong direction kung saan tayo papunta. Next. Pre-detailing checklists are required a transmittal. Sino bang di nakakaalam dito? Pagpapadala ng pre-detailing checklist, kailangan nakatransmittal. Kino-considered natin to na formal transmittal. So, di ba lahat ng mga formal ng mga submittal kailangan ng transmittal number? Di ba? So, pre-detailing checklist is a formal transmittal, which is kailangan ng transmittal yan kapag pinadala sa LPM. Next. Ayun. Pagkatapos natin pinadalan, ina-expect natin magkakaroon tayo or makaka-receive tayo from the LPM ng CD or change document na naglalaman ng pre-detailing checklist. Malamang, anong laman nun? Malamang yun yung mga markups o yung mga comment ng fabricator. Ito, hindi ko na kailangan. Ito yung kailangan ko. Oops, 3/4 bolt. Hindi, 1-inch bolt ang kailangan ko. TC bolt, A325, hindi. A325 ang kailangan ko, hindi ko na kailangan ng TC. Yan ang laman ng pre-detailing checklist. Kaya very important yan, di ba? Importante yan. Sa pre-detailing checklist pa lang, makaka-proceed na tayo sa paggawa ng shop drawing, kung CAD man yan, or SDS, or tekla. Makakapag-model na tayo. Sa pre-detailing checklist pa lang, kumpleto na, package na, para makapag-start o makapag-model ang isang modeler. Next. Okay, bago tayo, di ba, sabi ko nga, procedures for creation of shop drawings. Bago tayo mag-start ng detailing or modeling, ano ba yung mga basic information na kailangan natin? Kailangan, yung mga latest information, alam natin, right? Ano yun? Job specification, design drawing, we have the addendum, we have the job setup, we have the pre-detailing checklist,
ABM, di ba usually ABM ang nauuna? Kailangan ito dahil rin-reflect natin ito sa BOM. Next, the design calculation. Next, the scope of works. Ito yung importante. Many PPM, pinapagawa nila ang modeler nila o yung mga detailer nila, hindi hawak ang scope of works. Hindi nila hawak ang ABM. Hindi nila hawak ang job specs. Usually, ang job specs, sinong nakakahawak? PPM and team leader. Di ba? Mali. Kailangan ang detailer, meron din siya. Para alam niya kung ano yung part na gagawin niya. Hindi siya sa kawalan, di ba? Paano niya mapipil ang isang project kung hindi niya alam ang mga basic information bago siya mag-start ng modeling or mag-start ng detailing? So, lahat ng yan kailangan, number 1, at last yung job schedule. Very important ito. Di ba? Paano natin masasubmit ang isang submittal? For example, sequence 1, kung wala siyang hawak na status report or job schedule. Di ba? Paano niya mai-hint yung target date niya kung hindi niya alam tong job schedule na to? Di ba? So very basic, kailangan alam natin lahat ng mga informasyon na to bago tayo mag-start sa paggawa. Next, nakagawa na tayo ngayon ng drawing. Nakapag-model na tayo, nakapag-generate na tayo ng 2D. Okay? Mga 2D drawings. Kung CAD man yan, kung Tekla man yan, kung SDS man yan. Ano yung very basic na procedures sa checking procedure? Okay, siguro matatawa kayo. Paano tayo mag-i-start, di ba? You should have a red pen for the error mark and the yellow marker. Basically, ito yung first part. Same thing, as a checker, kung ang modeler, kung ang detailer, meron siya mga hawak na basic information, latest design drawing, dapat ang checker meron din. Di ba? Kailangan hawak niya rin yung mga basic information na yan, mga latest information. Next, need to review the pre-detailing checklist. Ito yung sinasabi ko. Kailangan meron tayong ABM, specs, addenda kung meron man, mga RFI response, yan, nakakalimutan. Mga checker, check ng check. Ngayon pala, hindi hawak yung mga RFI, meron na pala mga response session. So, DCO, hamon sa inyo to. Mga RFI response, kailangan, kung hindi man makuha ng mga checker yan, pwedeng kayo ang magbigay. Di ba? Nasa sa inyo lang yun kung paano nyo paggalawin ang isang office nyo. So maraming nangyayaring ganun. May mga approval, mga drawing na sinasubmit. Nakalagay IDS RFI number. Ngayon, comment ng LPM, oops, may response na to. Di ba? So, these are very basic. Next, title block is filled with correct information. Kailangan sa detailing pa lang, start pa lang, sa 2D editing pa lang, mga detailers, meron na tayo. Ito yung sinasabi ko kanina, na job number. Ito yung job number ng project. Hindi yan IDS job number, right? Ito yung fabricator's job number. Ano yung sinasabi kong filled with correct information? Ito di ba? Minsan meron tayong makikita, iba yung location ng job. Minsan, iba yung architect, iba yung engineer. Dahil, nag-save as lang tayo, di ba? Kinopya lang yung dati. So, umpisa pa lang, kailangan, alam na natin to. Very basic, kailangan. Dito pa lang tama na tayo. What more? Sa shop natin. Next. Shop drawing and erections are presented in readable manner. Ito yung sinasabi ko. Ina-apply natin to, yung procedure, kailangan ang drawing natin is in readable manner. Sinasabi ko nga kanina, hindi lang tayo, hindi lang ang shop ang gagamit ng mga drawings natin, but there are other trades na titingin yan. Next, ensure that all still included in the contract drawing. Paano ba yon? Kailangan sa isang design drawing, sa mga framing plan, meron tayong MDS, which is yung Master Design Set. Ginagawa ba natin yon? From there, yung MDS na yon, matatrack natin kasi, paano ba gamitin yung MDS? Di ba?
ina-highlight natin yung mga drawings na natatapos. Bawat matapos, bawat ma-check, there are certain codes that we are using, di ba? Sa pag-highlight ng mga drawing. Kapag detailed, there are codes, color codes. Kapag na-check na, another color coding, di ba, ang pag-highlight. Ano pa yung use ng MDS? Yung pagmamarkups ng RFI, which is, i-discuss mamaya. Hindi ko na i-elaborate. Dahil merong other presenter na magdi-discuss ng MDS or the Master Design Set. Next, okay, pagkatapos ng checking procedure, meron tayong backdrafting. Ito yung role ng detailer o yung role ng scrubber. Ano ba yung first thing na gagawin niya? We need to verify the red marks kung tama ang minarkup ng checker. Di ba merong mga detailer kapag binigay sa kanya, okay, fix niya lang kagad. Di ba? Ako, siguro, as a detailer nung ako yung detailer, pag binigay sa akin yung drawing ng checker at meron akong mga nakitang red marks, bine-verify ko to, inaaral ko to, bago ako mag-agree sa kanya. Dahil drawing ko to, di ba? Pinag-isipan ko to. So kailangan, mga checkers, mga detailer, scrubber, wag lang kayo basta susunod sa mga checker. Kailangan aralin nyo rin ang mga comments niya kung tama. Next, if you agree, ayan, inaral mo na siya, di ba? So agree ka ngayon. Encircle using the pencil and i-reflect na, doon palang i-reflect sa shop drawing. Di ba? Kapag nag-agree ka, okay, napatunayan mo, tama nga siya, na-miss ko to, hindi ko nakita yung RFI response dito. So okay, i-reflect ko na sa drawing. Next, if you disagree, anong gagawin natin? Kailangan pag-usapan ang PPM at saka yung checker. Di ba? Ito naman, ang checker, wag lang basta a-agree sa detailer naman. Kailangan pag-uusapan yan ng PPM ng tatlong parties, yung PPM, checker, and detailer. Next. Ngayon, ito yung sinasabi nila. Halimbawa, hindi daw nag-a-agree daw yung checker, na which is mali yung sa kanya. Anong gagawin niya? Ang ginagawa daw natin, magno-note tayo at magsasign ang checker dun sa red marks niya, which is na hindi pinalaw ng detailer, which is hindi niya in-scrub. Okay? So, the checker is magsasign siya dun sa markups niya na hindi sinundan ng detailer. Next, ensure that all corrections are reflected in the drawings. Very basic. Use a blue marker. Para hindi tayo makamiss ng mga markups natin. Anong ginagawa? So, use a blue marker, di ba? Very basic, di ba? Halimbawa, tinignan ko siya, check print versus the hard copy, yung bagong print. Blue marker. Next. All check drawings shall be submitted to the PPM for review. So ito rin yun. Kailangan, ang mga checker, detailers, matapos lahat ng mga detail, kailangan i-reviewin ng PM yan. Di ba? Scan lang yan. Para ma-ensure lang na tama yung mga drawings na isasubmit natin. Next, the approval submittal procedure. Ayun, ito yung sinasabi ko. Yung basic information, yung first part, kailangan alam natin kung fully designed or not fully designed. Kapag fully designed and not fully designed, ito yung mga requirements. Not fully designed, ito yung engineering SC protocol, which is yung diniscuss ni Leomar. Diba? Alam naman natin kapag not fully designed, ang detailing team ang may alam o gagawa ng RCAPs o yung connection capacity. Alam ba natin yon? Dun sa engineering SC protocol, ang detailing team na ngayon ang magpo-provide ng RCAPs kapag hindi siya fully designed. Ngayon, anong software ang gagamitin niya? Through the use of AdConX, di ba? So alam natin yan. Kapag not fully designed ng isang job, tayo magpo-provide ng RCAPs box, mga connection capacity, gagamitin natin ang AdConX. Ngayon, paano nangyayari na drawing shall be submitted to the engineering? Paano nangyayari yon? Nagpapadala lang tayo dito kapag ang isang connection ay hindi siya supported ng AdConX. Right?
So kapag hindi siya supported ng AdConnex, huwag nyo nang pagpilitan na i-produce sa AdConnection. Kailangan ipadala natin yun sa engineering at sila ang maglalagay or magko-compute ng connection capacity. Next. Drawing shall be submitted. Hindi lang yung drawing na may connection capacity, right? Ano pa? Mga calculation. Yung mga drawings na may mga calculation. Yun din ay sinasubmit natin para i-check kung tama yung calcs. Kung yung calcs ba is nasunod sa mga shop drawing. Next, ito yung first part din kanina, yung kay Maynard. Kailangan lahat ng drawing bago ipadala for approval, kailangan dumaan ng QR and QA. Next, check the submittal package. Ito yung usually nakakaligtaan ng mga ano natin eh. Ito, sa mga DCO ito. Di ba? Usually, pagpadala natin, hindi natin nababackcheck yung transmittal against the SIP. Anong nangyayari ngayon? Pagdating sa LPM, hahanapin niya sheet B101, nasa transmittal pero wala sa package. Di ba? So, kailangan, very basic, kailangan, i-check naman natin, kahit nagmamadali tayo at kahit oras na. Di ba? Ito pa lang, to avoid delay. Di ba? Nadidelay yung submittal. Dahil dito, dahil hindi sa tama. Hindi tama, hindi natin na-compare yung content ng dalawa, ng zip and transmittal. Next, sa fully design naman, ayan, nawala tong dalawang procedure. Di ba? Pag sinabi nating fully design, is malamang kumpleto yung connection. May weld, may thickness of plate, di ba? May mga sizes. So, ano yung mangyayari? Kapag fully design, automatic for QR na lang yan. And then, same procedure sa number 4. Bago ipadala, kailangan i-check yung submittal against zip. Next, submittal of drawings for approval without being 100% check. Ginagawa ba natin to? Malamang, dapat hindi. This is against IDS policy. Di ba? Kahit gaano pa ka-hectic yung schedule natin o ka-aggressive yung schedule natin, wag tayong magpunta sa procedure na to, which is IDS, against IDS policy. Di ba? Paano natin gagawin yung 100% check? Pag sinabi nating 100% check or without being 100% check, ano ba yung mangyayari? Kailangan ng drawing is probably mga 70% or 50% check yan. Ano ba yung gagawin natin? Kailangan, masigurado lang natin, yung mga welds, nandun sa drawing, yung mga running dimensions, yung mga sections is kompleto, section hindi nagmi-mix up sa BOM, right? So ito yun. Sabihin natin napunta tayo dito due to schedule consideration. Kailangan humingi tayo ng sign from LPM na pinapayagan tayo at sa presidente, hindi ng Pilipinas, which is IDS, na kailangan kapag nagpadala tayo ng mga drawings without being 100% checked. Okay? Next, approval return procedure. Ito, napadala tayo ng approval, babalik na ngayon yung mga drawings. Ano ba yung mga dapat gawin? Kailangan ng PPM o yung team leader, reviewin muna ang markups galing sa approval comment. Hindi lang basta i-distribute kagad. Oops, i-fix mo yan. Sundin mo yan. Hindi. Kailangan nare-reviewin mo ng PM at i-discuss sa detailing team o yung sa checker. Okay? Next. Drawing returns and mark resubmit shall be reviewed. O yun. Di ba usually kapag naka-receive tayo ng approval return, merong mga naka-marks na RR or approval or resubmit. Hindi lang din tayo basta susunod. Kailangan ma-assure din natin na nag-agree sila sa design drawing and RFI response. Diba? Huwag lang basta susunod. Aralin din natin yung mga RR na yun kung tama. Next, ayaw. Ayaw na. O yan. If there are some approval comments which do not agree to the design or RFI, ito, very basic din to. Kapag merong mga approval comments na hindi nag-agree sa design drawing or RFI,
kailangan magkaroon tayo ng follow-up RFI. Di ba? Which is dapat ito yung lagi natin ginagawa. Hindi lang basta tayo susunod. Sabi ko nga, aralin mga markups. Drawings with outstanding RFI shall be put. Ito, very basic din. Yun yung diniscuss ni Ann. Kapag mayroong mga hold drawing, kailangan ilagay natin sa status tab ng status report, yung hold list tab. Diba? Next, approval return procedure, approval comments conflict. Ito, importante rin to. Yung mga design drawing na nagko-conflict sa markups, kailangan gawan ng CD. CD hours. Diba? Dito, malaking factor to yung paggawa ng mga man hours or CD pricing. Next, ito yung sample ng Form 0401C. May gumagawa ba nito? Aware ba tayo sa form na to na ang mga markups ay linalag? Linalag siya. Sheet 201, approvers comment, di ba? Engineering comment, detailing team action, di ba? Ano to? Engineering kung merong mga CD hours yan. Hindi tayo aware? So, kailangan nito, linalag yung mga every sheet na na-receive natin sa markup drawings. Next, revise and resubmit approval return. After reviewing the comments against the latest design, ito yung sinasabi ko, di ba nakaka-receive tayo ng RR? Ano bang ginagawa sa RR? Minsan, kapag na-review na natin na tama sa design and RFI yung mga comments niya, anong ginagawa natin? Kailangan, kina-cloud. Kina-cloud yung drawing at rene-rev up bago ipadala for RR. Next, we have the publication release procedure. Ano ba yon? If there are no comments, ito, alam naman natin, kapag magre-release tayo ng mga publication release drawing, ano ba yung ginagawa natin sa mga markups? Kapag walang mga markups, yung mga drawing natin, kailangan can be released no more than 1 week. Ano ba yung 1 week na yon? Kung meron man yan o wala, kailangan hindi tayo lalampas dito. Kung wala talagang comments, maybe pwedeng kunin yan ng LPM ng 1 day, 2 days, 3 days. Pero kapag maraming comment yan, malamang 1 week. Pero dapat hindi tayo lalampas sa 1 week na to. Sa mga publication release drawing. Next, any drawings placed on hold shall be listed. Ito yung sinabi nga ni Ann. Bago tayo magpadala ng mga release drawing, halimbawa, galing sa approval, bago natin ipadala for release, for publication release, dapat yung mga hold, linilist natin yan sa status report para alam ng LPM yung mga na-hold or affected sheet. Okay? Next. Do not forget to include all the... Ito yung pinaka-importante sa lahat. Alam naman natin, kapag publication release yung mga drawing, huwag nating kalimutan ang mga data files. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa pre-detailing checklist. Kailangan, from the start pa lang, alam natin yung mga required data files ng isang fabricator. So, kaya pagdating ng publication release, kailangan ito kompleto. Di ba? Yung mga required data files ng isang fabricator. Next, check the submittal package. Same thing, sa pagpapadala ng approval at saka pagpapadala ng publication release, kailangan always compare the zip and the transmittal para wala tayong makaligtaan. Next, revision level of drawing. Ano yan? Di ba? Very basic to. Drawings will be submitted for approval. Di ba, minamarkup natin ng A? Di ba? Yung mga publication is 0. Yung mga approval pub, 0. Pero hindi lahat, di ba? There are certain fabricators na ginagamit nila is 0 sa approval pa lang. Di ba? Kaya kailangan, start pa lang, alam na natin yon. Marami na akong mga nakikita, mga QR comments. Approval pa lang, makikita nila 0. Di ba? So yun, special or fabricator's preference yun. Yung for approval nila, start with 0 and publication release, start with A. So basic lang yan. Yun yung mga basic information na kailangan natin from the start pa lang ng job. Next, drawing held or revised by the LPM.
Ito na yung napadala, pero biglang maho-hold or mare-revise ang mga drawing. Ano yung procedure natin? We will put a notation in the status report. Halimbawa, pag padala ko ngayon ng approval or fabrication, ngayon ang LPM magsasabi sa atin na may mga drawings na na-hold. So, ito yon. Kailangan ilista natin kagad sa status report. Okay? Next. For various reason, ito yan. Sabi ko nga, minsan ang LPM, meron siyang mga re-revise na drawing. Anong gagawin natin? LPM may revise na drawing. Ayan. Di ba pagkapadala natin, umuwi na tayo? Ngayon, merong mga revision. Sinong gagawa ng revision? Ang drafting support. Alam niyo ba yung mga drafting support? Ang drafting support, ito yung night shift, employee, na kailangan equip sila. Marunong silang mag-PDF, marunong silang mag-model, marunong silang mag-produce ng data files, marunong sila sa CAD. Di ba? Yan ang drafting support. Akala nyo, ang drafting support ay malaki yung role niya. Kailangan equip siya talaga. Kasi pag uwi natin, ang LPM, sa kanya niya, hinihingi lahat ng mga revision, kung ano man ang ipapagawa, mga instruction from LPM, ang drafting support na to, ang gagawa ng lahat niyan. Next. We are responsible to review the correction. Yan. Halimbawa, pinadala natin, tapos the next day, sabi ng LPM, hindi ko pinadala tong sheet na to dahil inold ko or mayroon akong re-revise. Anong gagawin natin? Detailing team. Huwag lang basta mag-a-agree. Kailangan aralin yung re-revise ng LPM. Di ba? Kailangan aralin natin yan. Hindi lang tayo basta mag-yes. O kung halimbawa, mali pala siya. Halimbawa, sabi niya, RFI response. Di ba? Wala pang sagot or meron ng sagot. Ngayon, we are responsible to review the correction. Next, in case the revised drawing is correct. Halimbawa, tama na ngayon. Tama siya. Inaral na natin yung mga revised drawing. Tama siya ngayon. Anong gagawin natin? Yun pa lang yung time na ire-reflect natin sa drawing natin or kukunin yung file, i-delete or i-paste natin sa folder. Right? So, wag lang tayo basta mag-agree sa revised drawing ng LPM. Aralin natin. Kapag napatunayan natin, doon pa lang tayo kukuha ng file for the record at ilalagay sa folder. Next. Ito na nga. If in case, halimbawa, inaral na natin, right? Merong mga hindi nag-agree or incorrect revision. Anong gagawin natin? Kailangan, fix kaagad ang drawing at immediately ibibigay sa LPM. Huwag na nating gawing 2 days. For example, fabrication release yan. Di ba? Halimbawa, kung in-stop natin after 3 days, doon natin pinadala. Ngayon, nakat na pala ng shop. Di ba? Kaya sabi nga, immediately and notify the LPM. Diba? Lalo na kapag fabrication release. Malamang kapag hindi natin nahabol yan is nakat na sa shop, so problema yan. Next, ito yan. Void, obsolete, and split from drawings. Paano natin gagawin yung mga void or obsolete na drawings base sa revised design drawing o yung mga RFI responses? Next, void drawings before sending for approval. Di ba meron pa yung drawings bago pa lang isi-send for approval? Ano yung gagawin natin? If multi-drawings at tapos base sa design revised drawing, merong beam na na-delete. Okay? One shipping mark is deleted. Gawin lang natin, adjust the shipping mark. Halimbawa, beam 1, B2, and B3. Na-delete yung B2, anong gagawin natin? I-delete yung B2, yung B3, i-adjust natin ng B2. Okay lang yan. Kasi, wala pa tayong napapadala. Yung drawing nasa control pa natin, inside ng office natin. Wala pa tayong napapadala. Next, void drawings before sending for approval. If the whole sheet is affected, ayan, buong sheet naman is affected. Halimbawa, na-detail ko na. Dumating yung revise, the whole sheet is affected. Anong gagawin natin? Di, ibo-void lang natin yung sheet, then gagamitin natin yung number.
ire-reuse lang natin. Bakit? Pwede pa naman, di ba? Kasi hindi pa nga napapadala ng for approval. Within our control pa rin. Kaya pwede nating i-reuse yung number na yon. Next, void drawings at approval state. Ito, tumawid na siya ng approval. Drawings, yung mga drawings natin is napadala na for approval. Ngayon, merong mga design revision. Ano yung mangyayari? If any shipping mark, kung ang isang drawing is na-delete dahil doon sa revised drawing, hindi tayo mag-a-adjust ng shipping mark. Okay? Dahil napadala na yan for approval, hindi tayo mag-a-adjust ng shipping mark. Itong katulad ng sample na to. Halimbawa, multi-drawing, napadala na for approval or for fabrication, na-delete siya. So, gagawin natin is, ika-cloud lang yung isang drawing na yon, then, ima-markup lang natin na deleted, then, ipapadala ulit sa LPM. Okay? Ito yung drawing na napadala na for approval. Next. Void drawings at approval state because approval comment, if the whole sheet is affected naman. Ito naman. Dahil tumawid na siya ng approval, ang buong sheet ang affected ngayon. Ano yung gagawin natin? Do not reuse the sheet number. Diba? Anong gagawin natin? Ibo-void lang natin yung buong sheet. Sabi ko nga, tumawid na yan ng approval. Diba? So, pagka-void natin ng sheet na yan, huwag nating gamitin ang sheet number niya. Okay? Ito, importante rin to. Ang mga void drawings ay ipinapadala pa rin. Huwag nating isipin na, void na yan, hindi na kailangan ng shop. Pinapadala pa rin yan for the records. Di ba? Ayun no, maglalagay tayo ng void. I-rev up natin, halimbawa, rev A yan, i-rev up natin ng rev B, lalagyan natin ng void. Ipapadala sa drawing or isasabay sa package, sa submittal package. Di ba? For the record dyan ng shop. Kasi sa shop is, na-receive niya yung drawing na to, kailangan makakuha rin sila ng void drawings para hindi na mapabricate, hindi na siya magamit. Next. Void drawings at fabrication stage. Yung kanina approval, ngayon fabrication stage. Di ba? Anong gagawin natin? If any shipping mark, halimbawa, multi-drawing, isang drawing is nawala. Iba yung kanina deleted, di ba? Dahil approval yon. Ngayon, tumawid tayo ng fabrication stage. Ano yon? Ito yung gagawin natin. Simply mark the drawing with obsolete notation kasama yung number or yung CD. Actually, hindi natin gagamitin ng CD, right? Sabi nga ni Ann, ang CD ay hindi kilala ng shop. Ang CD ay ang control number ng LPM sa mga documents na pinapadala sa atin. Halimbawa, CD2 approval, design revised drawing, CD3. So, yun yung pag-track niya sa mga documents na pinapadala sa mga PPM. Kaya ang shop, hindi niya alam yung CD. Kailangan gagamitin natin. Maybe, ito yon minsan XO number or CMM, minsan numeric, minsan letters, right? So, ito yung ilalagay natin. At din yun yung sabi ni Ann. Pwede natin ilagay ngayon dito sa description. Ilalagay natin yon, then maglalagay tayo ng open and close parenthesis CD. So dati hindi pinapayagan yon, pero ngayon, gayon na yung gagawin natin. Isasama natin yung control number ng shop plus yung CD natin dun sa description. Next. If the entire drawing is voided and the whole item in the sheet shall be clouded, ayan. Ito naman yung sample niyan. Di ba yung kanina, multi-drawing, isang sheet lang. Pero kung buong sheet siya ngayon, buong sheet ang lalagyan natin ng notation ng obsolete. Anong gagawin dito? Ipapadala pa rin yan. Ipapadala pa rin yan sa LPM. Right? So, huwag tayong palilito ha. Lahat ng mga drawings na nabuvoid, na obsolete, pinapadala yan sa LPM at binabalik sa shop for the records. Next. Split from, yung kanina, mga deleted, mga voided,
mga obsolete items due to revised drawing, right? Ngayon, split drawings. Paano tayo mag-split ng drawing? If the drawings affected are split into the same sheet, ayan. Halimbawa, meron tayong isang drawing. Ayan. For example, ang unang drawing is 2 quantity. Pinadala natin 2 quantity. E ngayon, biglang design, revise. Diba? Ano mangyayari? Na-delete yon. Or, sabihin natin hindi pala, na-split. Okay, sorry. Na-split siya. Anong gagawin natin? Kung gagamitin natin yung same sheet, halimbawa, dati 2 quantity, magiging 1 quantity, ilalagay ko siya dito, within the same sheet, ano yung mark notation natin? Split from drawings, right? Split from drawing. Kasi same sheet siya. What if naman, ito, highlighted, ito, sabi ko nga, same sheet, kailangan split drawing notation ang gagamitin natin. Next, split drawing, ayan, ito namang next procedure, halimbawa, hindi na siya kasya sa same sheet, gagamit tayo ng new sheet. Ang gagamitin nating notation is previously marked. Di ba? Magkaiba yan. Drawings in the same sheet, lalagyan natin yung drawings na na-split, split from. Kapag naman ang drawing is napunta sa other sheet or new sheet, ang gagamitin natin is previously marked. Di ba? Magkaiba yan. Split from and previously marked drawing. Ito yung sample. Halimbawa, previously, malamang 26 yan dati. Sabi niya, 2 quantity split to 2AB1. Ngayon, ito yung original sheet, right? Ano yung next sheet? Ayan. Dito siya nalipat. New sheet ito. Kaya nagkaroon siya ng notation na previously marked. Di ba? 4AB1. Galing siya sa 4. Di ba? Yung isa naman, okay, wait. Ito yung isa, split from, kung saan siya napuntang new detail, previously marked siya. Okay? So alam natin yung difference ngayon. Next, if the drawings had previously, ito, next procedure na to. If the drawings had previously been released for fabrication but required to put hold. Yan. Na-release siya ng fabrication pero biglang na-hold. Anong gagawin natin? Lagi nating linalag. Di ba? Very basic yan, PPM. Aware lang tayo. Lahat ng drawing na na-hold, kailangan lagi nating rene-reflect sa hold list. Sa inyong hold list na to, nasa status report. We have a hold list tab sa status report. Di ba? Merong status report, merong hold list doon. Doon natin imamarka lahat ng hold. Next, for multi-drawings. Ayan. Di ba usually kapag multi-drawing, halimbawa, isang drawing siya, 3 yung laman. Yung hold is yung isang ano lang, isang sheet lang, or isang detail lang na hold. Ano gagawin natin? Diba? Usually, ang ginagawa natin, yung buong sheet na yon, minsan ino-hold natin. Pero depende sa instruction ng PPM or LPM. Minsan, kahit hold yung isang sheet, ang gagawin natin, isi-send pa rin natin yung drawing, pero lalagyan natin ng marka or hold notation yung isang drawing lang. Di ba? Yun yung ginagawa natin. Sometimes, yung buong sheet as ino-hold, okay? Yung buong sheet ino-hold, dinalagay sa hold status ng status report. Minsan naman, hiningi pa rin yan ng LPM, pero anong gagawin natin? Yung isang sheet na na-hold o yung isang detail na na-hold, kailangan ika-cloud natin yan at lalagyan natin ng hold at isi-send sa LPM. Base sa instruction niya. Di ba? So, wag palilito. Merong mga instruction na kahit hold yung isang detail, kinukuha pa rin yan. Meron naman mga instruction na kapag hold yung isang detail, the whole sheet is ino-hold na. Hindi na pinapadala. Okay? So, malinaw dapat ang instruction na yan coming from LPM. Next, provide a specific, sabi ko nga, pag nag-hold ka ng drawing, kailangan sa description, magkaroon ka ng specific description. Kung ano man, kung saan galing siyang CD na revise, which is sabi ko nga,
if kung XO man yan, XO number, ganyan, or CMM number. Okay? Kailangan very specific tayo sa description for tracking purposes natin at ng LPM. Sinasabi nating tracking purposes, kapag hinold natin ang isang drawing, kailangan dun sa remarks. Yun yung na-discuss ni Ann, right? Kailangan sa remarks, maglagay din tayo ng description dun para matrack natin kagad. Next, update the status report and list all the affected sheets. Same thing, yun yung sinabi ni Ann. Lagay natin yung mga affected sheets. Kailangan wag kalimutan. Pagkatapos, pag pinadala, yun yung sabi ni Ann, pagkatapos ng yung next submittal ng status report, minsan nag-i-stay yun. Kapag na-release na natin yung mga hold na yun. Minsan nag-i-stay, depende daw sa instruction ng LPM. Diba? So, hintayin natin yung instruction ng LPM kung kailangan ng alisin sa hold list yung mga hold list na na-release na for publication. Next, yan, handling small job that do not require setup. Alam ba natin yung setup? Usually, ito yung setup sa isang project. Di ba usually kapag ang project is malalaki, gumagawa tayo ng setup. Ano yung setup? Ito yung mga connections sa isang project, yung lagi natin ginagamit. For example, mga trusses, mga horizontal brace or mga braces, vertical braces, yun yung linalagay natin sa setup. Doon din natin linalagay yung mga OSHA requirements. Right? Yung first part nun, nandun din yung mga bolt na gagamitin, mga paint, di ba? Specific finish, mga grade ng material. Yan ang setup na sinasabi. Pero ngayon dito, meron tayong small jobs. Ang small jobs ba kailangan ng setup? Base dito, do not require setup, pero if the small job, unless determined by the LPM. Di ba? So meron tayong mga basic, mga special connection na kailangan mailagay sa setup. Di ba? So sabi natin, small jobs does not require or do not require setup. Pero dito, kapag sinabi ng LPM, ng core, PPM, engineering, or fabricator's preference, kailangan gumawa tayo ng setup. Di ba? So, ang procedure na to is ma-override. Right? Ito, next. We need to have a prompt. Ayan. Since kapag sinabi natin small job, ano yung mga small job? For example, small job, sometimes ginagawa natin within 3 weeks time, right? 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. Kapag ang job ay 4 weeks natin lang gagawin, consider natin small jobs. Ngayon, ano yung gagawin natin? Kailangan lahat ng mga basic information, mga issues, kailangan reviewin kagad at ipadala sa LPM. Bakit? Alam naman natin, kapag 3 weeks time ang job, kapag nag-RFI tayo, malamang, natatapos na yung 3 weeks, hindi pa dumarating yung RFI. Right? Ano yung ginagawa natin? Kailangan kuhanin lahat ng mga tanong, mga unclear, di ba? Mga dimension man yan, mga connection man yan, i-review na kaagad yan. I-forward kaagad sa LPM para malamang, the next day, kailangan makakuha na tayo ng sagot. Okay? Di natin sinasabing, huwag tayong mag-RFI. Okay? Kailangan natin mag-RFI kung kinakailangan. Pero, ang pinaka-basic, kailangan yung mga vital informations na kailangan masagot kagad is pino-forward kagad yan. Since we are having a small job. Next. Ito yung last part ng topics ko, yung email procedure. So, very basic din to. Okay? There shall be no email left in the inbox. Ito, sa mga PPM ito. Di ba usually nang ginagawa natin? Pagpasok natin sa office, titignan yung mga emails. Anong ginagawa natin? Usually, iniipon natin, sumasagot tayo ng email or nagre-respond tayo ng email at the end of the day. Di ba? Huwag natin gawin yon. Kapag ginawa natin yon, anong mangyayari? Ayan o. Meron tayong mga nakakaligtaan.
there are emails na hindi na sagot or hindi na replyan. Kasi nga, binubuhos natin at the end of the day eh. Sa umaga pa lang, gawin na kagad. Kung kaya nating sagutin lahat ng email, gawin na kagad, PPM. Reminders ito, right? Kailangan, paano tayo nagkakaroon ng unanswered email? Kasi nga, iniipon eh. Di ba? Start pa lang ng umaga, pagbukas mo ng email, kung kaya mo na yan, okay? Next, make sure to read the whole email string. Ito yan, bibilisan ko lang. Email string. Di ba usually, binabasa lang natin yung yung unang part. So, basahin natin yung bottom part. Malamang, nandun yung mga real issue. Di ba? Nandun yung real issue sa email na yon. So, kailangan, basahin natin yung bottom part. Next. Ito yung importante. Bibilisan ko lang. Ang DCO kailangan, pini-PDF yung mga email, dinalagay sa email folder. Di ba? Alam naman natin, PPM and team leader lang ang merong email address, right? Mga detailers, minsan wala. So, important dito, reminder sa DCO, PDF kagad dyan, dalhin sa daily email folder. Next, respond within the email string relevant. So, yon. Ito naman, yung pagbabago ng subject line sa email string. Iiwasan natin yon. Kung ano yung email string niya, subject line, kailangan intact yon. Kung gusto nating maglagay or magdagdag ng description, pwede. Pero yung pinaka-mail or main subject line, intact pa rin yun. Huwag nating tatanggalin, huwag nating babawasan. Next, email notification sa live narratives. Ito. Alam naman natin, pag nagpadala tayo ng mga submittal, for example, sequence 1, magkwento naman tayo. Mag-ano tayo ng summary report. Diba? Narrative report. Sequence 1, steer, miscellaneous, revise, per CD. Diba? Huwag tayong matipid. Kailangan meron tayong narrative summary. Next, sabi nga ni Maynard, na-discuss niya kanina, bawal mag-attach ng more than 1 MB sa email. Should be posted in the Dropbox. Next, more critical information shall be top part of the email. Diba? Yung mga critical, dapat laging yun ang nasa top part ng email natin at yung mga low nasa baba. Next, thank you. So, yun lang ang detailing procedure. Okay?